Ayan, shout out po sa inyong lahat mga kabindors. Narito na naman tayo sa area ni Almira upang himukin natin si Almira na umuwi na lang ng kanyang province. Para naman hindi maging kawawa ang kalagayan ng mga bata, kanyang mga anak, kasi wala na talagang choice kundi tulungan na lang natin na mapauwi sa probinsya. Kaagapay ko ang ating mahal na sponsor na magpapauwi sa kanila. Kasi naawa nga siya doon sa kalagayan talaga ng mga bata. Doon siya talaga rin naaawa na masyado sa kalagayan ng mga bata. Kaya ito, bumalik ako dito at para himukin natin na siya ay umuwi sa probinsya. Kasi masyado ng kawawa. Lalo na pinapaalis na sila dito sa lugar na ito, mga kabindors. Wala man silang mapuntahan. Wala silang mapuntahan na lugar. Kaya ang natin ngayon ay siya. Himukin siya na umuwi na lang ng probinsya. Ayan mga kabindors, papunta na tayo doon. Ay sus. Ay sis. Hindi ko kasama po si Idol Migo, kasi nandun si Idol Migo nagpunta doon sa kanyang pinsan. Kaya ako na lang muna ang mag-update dito sa mga bata. Kaya yan, samahan nyo ako mga kabindors kung mahihimok natin. Ito ay last chance na aalokin natin yan si Almira. Para sa lang to, sa kapakanan ng kanyang mga anak na hindi mapunta kung saan. Ayaw naman doon sa nagko-comment sa video na atin din mga viewer na ang gawin doon sa mga bata ay ipakuha ng DSWD at alisin doon sa poder ni Almira. Kaya lang tayo bilang tao, naawa man tayo na kukuhaan si Almira ng anak. Bilang isang ina ay masakit din sa kanya yun. Ang gagawin natin na lang, ito na lang pamamaraan na ito. Ang gagawin natin, makauwi siya ng kanilang province at makapiling din niya yung kanyang iba pang mga anak doon. Medyo malayo-layo ito mga kabindors, pero aanohin natin, alang-alang doon sa mga anak niya. Doon tayo nakahabag sa mga anak niya kung hindi niya maiuwi ng probinsya. At yan, doon na doon na sila manirahan. Kasi wala na nga pinabayaan na siya ng kanyang kinakasama dito na si Omar. Yan na lang ang
the best natin na paraan para sa kanya at sa kanyang mga anak. Ayan, narito na tayo mga kabindors. Yung bahay niyang parang tutumba na. Ubo. Oy, good morning. Ako lang mag-isa. September? Yung ano? Alis pa sana ako. Pupunta ako ng barangay. Anong gagawin mo sa barangay? Ayun, pupulitin ko yung tatay niya. Kasi yan ang nagturo ng hindi maganda eh. Yan ang nagpapaalis ng, siya ang nagpapayo sa anak hindi niya maganda. Nandun sa Maynila si Umar eh. Nandun, may kasama na siyang katulad sa kanya, lalaki. Nakita ko sa Facebook. Iyan, Almera, kaya ako napunta rito sa iyo, ano? Aalukin kita na kung ano ang desisyon mo, kung uuwi ka ba ng probinsya para sa kapakanan ng mga anak mo o ano, kasi wala ka ng ibang choice eh. Ano, ito naman, ito last chance na ano sa'yo, offer na talagang hindi kayo mapunta doon sa ano ba, sa tulad to, pag wala na kayo dito, wala man kayong mapupuntahan, hindi sa lansangan na kayo pupulutin. Kaya ngayon magdesisyon ka kung yung ano na yung final decision na uuwi ka talaga kayo ng mga anak mo, itong dalawa, para nga makapiling nyo yung mga anak mo rin doon sa inyo. Kaysa naman dito ka sa lugar na ito, maghanap-hanap ka ng matirahan uli, ay napakahirap. Punta sila dun eh, naghaharap sa tungkol sa dito. Anong buwan yon na September katapusan. September, August, September, tama, napakalapit na lang. Kaya nga, magdesisyon ka ng maaga kasi para talagang yung makauwi ka na. At kasi pag pinauwi kita, kasama ako doon sa pag hanggang sa makasakay ka, nandoon ako niyan para sigurado ako na uuwi ka. Yan, last mo na yan na chance kasi doon sa ating mag-i-sponsor talagang nahabag siya doon sa kalagayan ng mga bata. Hindi man siya nahahabag na sa'yo, doon sa mga bata siya. Hindi pa nga nawala yung ubo niya, ubo na lang, yung halakhak na lang. Pero minimintin ko pa rin ang gamot, ang Broxol. Kasi delikado ngayon ang ubo. Hindi mo maiwasan kasi bibi pa po siya. May mga customer ako nagsabi, ako rin ate na ubo din ng anak ko. Sabi ko, maintain mo lang yung gamot tsaka mga herbal. Ini-herbal ko lang para ganyan din yung si baby ko. Higa. Sahig. Ayun sa isang bahay. Wala doon. Napag-dito pa ako kay Moros. Si Moros nandun nga. Oo. Ayan, malapit na ito tumumba na kubo na ito. Ninakawan pa ako ng kaldero. Ala, may magnanakaw pala dito. Kinuha, kaya nga ginagawa ko dito. Nila doon tali. Ninakaw, nakasabit ko doon sa taas. Bakit wala ditong tao? Wala na, nakakuha na. Tingnan yung kaldero kung mali. Imbis ang kaldero ko na binigay ni Kuya Migo sa akin, pinalitan sa kapatid ni Omar na pangit din ang kaldero binigay. Ayan, ang basic sa loob. Hindi na yan si Ramo. Kasi nagkasakit siyang Ramo eh. Ano na yan, Prince Rashid. Iniban mo na yung pangalan? Ayun, opo. Medyo okay na yung katawan niya. Sinibak yung pangalan. Excuse mo na kuya. Sige. Iikot ako kay Moro. Ayun, ito dito mga kabindors, ito ang kapitbahay nila. Andito yung bata. Hindi pa kami nakapagwalis kuya kasi lang walis si ate. Oo. Bibili pa eh. Ano talaga dito mga kabindors. Masyadong tawagin na natin na marumi itong kanilang kakita nyo naman.
Ang daming langaw. Talaga magkakasakit yung bata sa ganitong lugar. Kaya yan nga inihimok namin. Papakita ko yung resita kasi ayaw nila maniwala sa kapatid niya. Yung Umar eh. Pakita Hindi. ko yung resita yung... Ayan naman, kasi di ka man pagkikinggan nun. Ang payo ko na lang, magdesisyon ka na lang kung ano talaga ang desisyon mo. Ito, inaalok na kita na na makauwi kayo ng province nyo. Yan ang huwag ka nang mag-inisip pa ng mga pa man kasi wala na, pinabayaan na kayo noon. Hindi na kayo pinapansin noon. Ang desisyon mo sa sarili mo yung itong inaalok ko, kaya ito na lang. Wala nang susunod pa na alok. Kaya yan ang pag-isipan mo ngayon at sagutin mo ako dito sa ating vlog kung talagang uuwi ka. Opo, uuwi ako kuya. Yan, final decision na uuwi ka. Kasi ito nga ang kasi sa kalagayan ninyo, nakita namin, nakita rin ng sponsor na talagang hindi maganda ang kahinatnan nitong relasyon ninyo ni Umar. Kaya ang alok niya. Hindi ko naman kasi alam na pagkataon yung bakla pala siya. Yan ang desisyon ng ating mahal na sponsor ay pauwiin na lang kayo para alam ko lang bakla pala siya. Nakita ko talaga sa Facebook masakit. Pinapalitan ka pala na siya maging babae tapos pareho sa kanyang lalaki. Nakuha ko nandyan po yung niya. Nakuha ko yung lugar ng lalaki na yun. Yan ang binablock na ako tapos binura nila yung picture. Pero nakuha ko yung picture na nandun silang dalawa. Naghalikan si Umar. Nakakahiya nga Ako pa yung sinabihan si Losa. Ama pala ang kutub ko yung mga kachat, hindi pala nakikitulong. Yan, wag mo nang anuhin yun. Basta ang plano mo mo na yung manindigan ka na sa plano mong pag-uwi. Para wag mo nang anuhin yun kasi hindi ka na nga talaga aanuhin nun. Ano man ang gawin mo doon, hindi ka napapansinin nun yung sinasabi mong mag-ama. Wala na, kaya noon pa man ay ayaw na sa'yo. Ito nga, hindi ka nga dito dinadamayan o kinukumusta man lang na nandito kayo. Binablock po niya kami. Kita mo naman yan. Hindi, umuwi siya nung nakaraan, iwan ko anong pizza yun. Tanghali po, kinuha lang yung damit tsaka permis. Yun lang, sinilip niya si Bibi, wala naman dala. Tapos nanggayabang pa sa taas, may dala daw siyang bigas, may dala daw siyang damit, pira, wala naman siyang binigay sa akin ng pira. Inaano nga ni ate yun, pinalo nga ni ate yun Dahil ikaw, Umar, yung anak mo dito, nangitim na, nagkakasakit. Siyempre, baby pa yan Kailangan yung ama na sa tabi din yan Masana yan Yan naman. Kung kuana ito, nakapag-desisyon ka na mayroon naman yata cellphone dito ang kaibigan mo. Pwede mo ako i-message sa akin para maiparating din natin doon sa ating mahal na sponsor para nalalaman niya yung kasi yan nga ang niya, na aloking kita. Pati yung pulis na ako sa akin, minsan binigyan po nila ako ng merinda. Minsan nasita, siguro mainit ang ulo nila. Siyempre, kung mayroon nagpapasaway sa mga jeep, mga bus, sabi sa akin, ate, ibalot mo yung paninda mo ate, para plastic lang ba? Kasi nakalatag sa pin. Sinunod ko kagad, tapos sunod araw, nagalit na naman. Hindi ko lang sila siyempre, makumbaba tayo. Kasi pulis lang sila mataas ang ranggo Tapos sabi ko, sir, alangan pagutumin kung patayin ko sa gutom, ano sabi naman ninyo, pakulong. Ina, kung patayin ko sa gutom yan, papayan, kasi wala namang ama sir kahit anong pilit ko sa tingin ng sustento, binabarangay ko na yan sir Tapos kung pira nila, ako daw baliw. Paano ko maging baliw kung hindi ko hinahanap buhay yung anak ko? Tingnan mo kuya, 3 buwan, 4 na ngayon maglilima na yan kuya Kaya nga mayroon pa rin naman mag-suggestion na ating mga na kunin daw pakuha ang mga anak, mga bata dito sa'yo ng DSWD. Sabi ko hindi pwede yun kasi hindi, nag-usap na kami sa
sa barangay. Yan naman si Almira, sabi ko may damdamin rin yun. Kung kukuhaan ng anak yun, talagang nakakaawa din naman kasi bilang isang ina, mahirap din Mahirap po yun. na alisan siya ng anak. Ano? Mahirap po. Mahirap talaga. Kaya yan na nga ang naging desisyon namin na yan na lang, pauwiin ka. Kung pinapabayaan ko kuya, edi nakuha na yung disability eh. Pinabayaan ko yung mga anak kahit anong hirap ko, kilos pa rin ako. Nagulat nga si Umar eh. Sumilip pala sa amin eh. Sa butos ng mama, nag-abot siyang maliit na gatas. Kasi hindi siya makapaglapit sa akin dahil takot siya sa akin eh. Sinabihan na kamo matutulak ka po na baliw. Paano maging baliw ako kung ako nagbuhay sa anak ko? Tapos sila, marami sila. May kamag-anak siya, may mga kapatid, may tatay siya. Ako walang-wala. Sumikap ako, sabi ng mga mama, kawawa ka naman ate. Kung may lupa lang ako nabinta, binigyan na kita ate, kawawa ka talaga. Sabi sa akin, mga mama na customer. Minsan, pinakyaw na 3 balot ng rambutan. Ate, pakyawin ko na. Minsan may nag-abot sa akin 300. Ate, umuwi ka na. Kaya mahamog yung bata. Umuwi ako. Nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na kinakaya ko. Ala, naiyak na. Saan ba? Saan si ano? Naligo pa ko yan, nagkubay. Si Nandito sa likod. Amoros? Puro. Sige. Ayun na, nagpagpasak na. Sige. Naiyak na yung maliit na bata, mga kabindos. Yan, dyan sa ating mga viewer at sa ating mga supporter at sa ating rin mga baser dyan. Yan nga ang ano natin dito na inaalok natin si Almira. Kasi ang nakakaawa dito yung kanyang mga anak talaga. Inalok natin na makauwi siya ng province para maging maayos yung kanyang buhay. Pag yan nakauwi na siya doon sa province, din lang natin alam kasi di naman natin ma-update doon. Siyempre mga nandun man yung mga ano niya, mga kamag-anak na. Baka mapaganda tuloy ang ano niya doon, buhay. Yan mga kabindors. Kita nyo naman po itong tinitirhan. Dito yan sila nakatira sa ano na ito. Ay naman kapitbahay lang nila yan doon. Masyado rin ano, marumi din ang ano, kaya madali magkasakit yung mga bata. Sobrang nakakaawa. Ito, kita nyo naman ito. Kaya yan, napagdesisyonan ng ating mahal na sponsor at ako na yan na lang ang gagawin namin. Naalokin si Almira ng ito last pagkakataon na ito. Hindi na ayaw pa siya dito, ito na lang ang binibigay sa kanya. Oh, naligo ka na? Naligo ka na? Sige, tatay. Buti naligo ka na. Ha? Talaga may kapatid mo, ayan oh, umiiyak kapatid mo. Ando niya yun sa ano niya, kapatid, pinsan niya. Pumunta doon sa pinsan niya, sa ibang pinsanin niya.
Ayun, puntahan mo kapatid mo, umiiyak oh. Hindi na na. Hmm. Hmm. Bindas. Ayan po yung sino nang pangalan ngayon nito? Pinalitan mo. Prince Russell. Prince Russell, meron na siyang birth certificate, wala Wala pa. pa po. Ay naku, iyan nga. Ang hirap yun nga. Ano pa rin yun? Problema pa rin yun, yung birth certificate Oh, niya. may balance pa kami dun eh. Kasi, Ayaw magpursige yung ama eh. May balance 2,000. Hindi papayag pagpirma to pag nagkuha kong live birth. Dapat na buwan ang kaya nga, lampas. Wawa. problema rin yun. Inuuna kalandian ng papa niya. Kasi sabi ng tatay niya, hayaan mo siya mga babae. Kasi babae naman talagang tatay niya eh. Nahuli ko eh. Siya pa nagsabi niya. Hayaan mo siya kung ano nga. Ngayon, may tato na si Umar. Wala na. Lahat na. Bingaw na siya. Yan nga, kaya nga yan. Mag-ano ka na. Ano talaga ang plano mo. Kasi ito, last na talaga ito na alok. Sa'yo ha, last na ito. Wala nang susunod pa na alok pa. Kasi, siyempre, nakita ka na nandito ka sa lugar na ito. At sobrang kawawa at saka pinaalis na kayo rito. Yan, oo. Yan ang naging desisyon din ng ating mahal na sponsor na talagang mapursige ka na, umuwi ka na lang ng probinsya para maging maganda ang inyong kalagayan doon. Tayo ka na. Siyempre pag nandoon ka naman sa probinsya, di ka naman pababayaan ng mga magulang mo yan. Sigurado naman ako. Kasi naging ano nga ang kapalaran mo eh. Naging mahirap. Yan mga kabindors, hanggang dito na muna ang aking update sa kanila. Aantayin pa natin yung ano, kay ang sabi naman ni Almera, mga kabindors, ay uuwi talaga siya. Antayin natin yung chat niya o ano, kung talagang porsigido talaga siya na umuwi. Ngayon, kung hindi siya porsigido, ito na ang pagkakataon niya sana na ito pinakalas na talaga ito na alok sa kanya. Mag-isip siya ng maayos kung aanuhin niya itong alok na ito, kasi iyan na lang ang paraan. Hindi naman natin pwede nakunin itong mga bata dito na dalhin natin sa DSWD, eh kawawa naman din si Almira kasi may damdamin rin yun, ina yun. Mahirap ihiwalay yung mga bata sa kanya, kaya iyan na lang ang naging desisyon. Kausap ko rin ang DSWD niya na pinakataas eh. Nakita kami sa kalye nagtitinda. May hulihin sa nagpuhay po kami. Ginawa nga yung address sa buong apelido ng ama to eh. Kaya siguro na nagtago si Umar noon eh. Pinuntahan yun. Siyempre may motor yun eh. DSWD. Sige Almera ha, ano na, ito na ang ano, magplano-plano ka kung ano ang kuan, magdesisyon ka ng napakahusay na desisyon. Bigay mo kay mama oh. Para pang ano, pang bilhin nyo ng makain ngayon. Dali, kunin mo. Dali. Dali, kunin mo. Dali na. Si ate. Doon sa trabaho ngayon, may trabaho siya eh. Dali. Kunin mo na. Dali na, pangkain. Ang kain nyo ngayon. Oh. Yan pa nga ako sa kapatid ni Umar ngayon nag-take sa akin eh. Baliw. Paano, sabi ko baliw nga. Ako na nga naghanap buhay sa anak ko eh. Bakit ko binuhay kung baliw ako? Sabi ko sa kanila eh. Kunin mo na. Yan na, Bi. Hawak. Hawak, dali. Dali, oh. Ayan, oh, may tao. Kita mo, may tao. Dali, ayan. Ano sabi? Salamat po.